Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento ng isang binatang sinubok ng katatagan sa buhay. Ang may 20 taong gulang na si Flavio ay isang panday ng iba't ibang klaseng sandata. Ngunit isang gabi, kasama ng kaibigan niyang si Paing, ay bigla silang inatake ng isang kakaibang aswang. Sa unang pagkakataon ay tinulungan siya ng isang bumagsak na bulalakaw na magagamit niyang sangkap sa paggawa ng kakaibang sandata na tatalo sa lumalakas na puwersa ng kadiliman. Ano kaya ang matutuklasan niyang lihim sa pagkatao ng kaibigan niyang si Paing? Magagamit kaya niya ang kakaibang sandata laban sa mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang panday na may tangan ng maso na gawa sa gintong bulalakaw. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Flavio! Ano na naman bang klase ng pagpapanday ang ginagawa mo? Kaya lalo kang pumabagal eh. Ganito ang gawin mo. Apuyan mo muna ang pugon para madali mong mapainitan ang bakal. Pagkatapos mong painitan at malambot na ang bakal, saka mo ilagay sa ibabaw ng anbilyo. Konting bilis sa paggampas ng maso. Nakasalalay sa mabilis mong pagkilos ang kalidad ng bakal. Samantalain mo ang pagkakataon habang mainit pa ito. Kaya ko po ito, Lolo Usok. Huwag niyo na po akong turuan. Medyo masakit lang po talaga ang ulo ko. Sus! Katwiran mo na naman yan. Para hindi mo tapusin ang ginagawa mo. Tigilan mo na nga mga kalokohan mo, Flavio. Siguro, may balak na naman kayong umalis ni Paeng mamayang gabi, ano? Lolo Usok naman, parang minsan lang naman po kaming umalis sa gabi. Tinatapos ko naman po ang trabaho ko bago kami pumupunta sa karatig baryo. Anong minsan lang na sinasabi mo, Flavio? Halos gabi-gabi na kayong umaalis ni Paeng. Tignan mo ngayon ang sarili mo. Aba, namamayat ka na dahil sa kakapuyat nyo ni Paeng. Naapektuhan na pati ang trabaho mo. Teka, parang napapansin kong mabagal kang kumilos ngayon. Flavio, sabihin mo nga, ano ba talaga nangyayari sa iyo? Inaantok lang po talaga ako, Lolo Usok. Ako na nga dyan. Akin na. Ako na ang magpapatalas ng talim. Nababagalan ako sa kilos mo. Siguro uminom ka na naman ng alak kagabi, ano? Konti lang naman pong nainom namin ni Paing kagabi, Lolo. Umuwi rin po kami kagad dahil nagkagulo po sa sayawan eh. Tignan mo na! Nagkagulo na naman! Tigil-tigilan mo nga ako, Flavio, sa mga kalokohan mo. Sige na, iabot mo na sa akin ang sipit sa bakal at mainit pa rin tong ginawa mo. Saka kapag natapos ko sa pagpapanday, ayusin mo itong palihan. Mahirap na, baka mawala na naman tayo ng gamit. Alalahanin mo na 5 espada ang nawala sa atin. Hindi natatakot ang mga magnanakaw na yon. Talagang bira ng bira. Opo, Lolo Usok. Aayusin ko po pagkatapos po ng trabaho. Ay, Lolo. Ano na naman ba sasabihin mo, Flavio? Balak po sana namin ni Paeng na pumunta po sa kabilang baryo. Piyesta po kasi sa baryo ni Teresa. Si Teresa baka mo? Yun talagang palaging pumupunta sa bahay. Wala akong tiwala sa kanya. Huwag naman po ninyong husgahan si Teresa, Lolo. Kaibigan po namin siya eh. Sige na, Lolo Usok. Payagan mo na po ako.
Pangako po, huli na talaga to. Talaga bang hindi ka natitigil sa madalas na pagpunta mo sa piyestahan ng ibang lugar? Alam mo naman na marami nang nangyayari ngayon. Isinasama mo pa si Paing. Paano? Kung mapasama na naman kayo sa gulo, sige nga. Kagaya naman nangyari sa inyo noong nakaraang gabi. O di ba't nakulong kayo ni Paeng? Magkano nagastos ko para sa kalayaan nyo? Lolo naman nakaraan na po yun. Tapos na yun. Huwag na po natin balikan. Nadamay lang po kami ni Paeng doon. Hindi po kami kasama sa gulo. Yun na nga Hindi kayo kasama sa gulo, pero nadamay pa rin kayo. Nadamay din, pati ang alkansya ko. Oo na po. Pasensya na po kayo at nadamay na pati alkansya nyo. Binayaran ko naman po yun, di ba? Sige na po, Lolo Usok. Kahit ngayon lang po, nagpapaalam na nga po ako sa inyo Nagpapaalam na kalokohan mo, Flavio. Nagpapaalam ka nga. Sa pilitan naman. Baka kahit hindi ako pumayag, tumakas ka pa rin. Basta't gawin mo ng maagang trabaho mo at baka mawala na tayo ng mga suki. Aba, malapit na lumuti ng mga bakal sa palihan dahil sa mga kalokohan mo. Kung kaya ko pa sanang maghampas ng bakal gamit ang maso, baka ako na ang gumawa ng trabaho mong yan para matapos na kagad. Pambihira. Hanggang ngayon, sakit ka pa rin sa ulo. Lolo Usok, wag na po kayong magalit. Hindi naman po kalokohan ang ginagawa ko Sinasamantala ko lang po ang kabataan ko na maranasan po ang saya ng buhay kahit papano. Ay nako, Lolo. Ang mabuti pa po umuwi na lang po kayo. Lalo lamang po ako nangihina sa pagpapanday Kasi bukod sa init na nagpapalambot sa bakal, lutong-luto na rin po ako sa kakasermon nyo, Lolo. Kapag namatay ako, hahanap-hanapin mo rin ang mga sermon ko, hoy. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Para sa iyo rin to, lalo na ngayon na marami nang nawawalang mga binata sa baryo natin. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw ikaw naman ang matsyempuan? Aba, hindi po ba sila natatakot sa malaki kong muscle? Tignan nyo ho. Hindi sila mananalo sa malaki kong braso, Lolo Usok. Diyos ko, pambihira ka talagang bata ka. Nakuha mo pang magyabang. Baka kapag nakaharap mo na ang mga nilalang na madalas kong kinikwento sa'yo, baka magkandaihi ka sa short mo dahil sa labis na takot. Hindi mangyayari yun, Lolo Usok. Isa pa, wala pa naman akong nakikitang mga aswang Takot lang nila sa amin ni Paeng. Huwag mong isasama ang kaibigan mo si Paeng. Walang ibang magmamalasakit sa kanya, kundi ikaw lang. Dahil kaibigan ka niya. Alam mo naman na lumaki sa simbahan si Paeng sa pangangalaga ng mga pari. Aba, ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kapag nabalitaan nilang kasama sa gulo si Paeng? Lolo Usok naman Si Paeng po naiisip nyo. Aba, ako po ang apo nyo Pero mas mahalaga pa po sa inyo si Paeng. Bakit po ba mabait kayo sa kanya? Dahil mabuti rin siyang bata, Flavio. Mahal kita bilang apo ko. Kaya nga palagi kitang pinagagalitan. Dahil mahalaga ka sa akin. Kapag hindi na kita pinagalitan, doon ka na mag-isip kung mahalaga ka pa ba rin ba sa akin. Dahil nangangahulugan yon na wala na akong pakialam sa'yo. Palagi nyo naman po sinasabi yan, Lolo Usok Ang batayan nyo sa pagmamahal ay palaging papagalitan. Yun naman talaga ang tama. O sige na, tapusin mo na itong ginagawa mo at magluluto na ako ng hapunan natin. Flavio, ang mga ibiniling ko sa iyo huwag mong kalilimutan, lalo na ang pagpunta sa kabilang baryo para lang mamiesta. Delikado, wala rin akong tiwala sa lugar na pupuntahan nyo ni Paeng. Sige po, Lolo. Magluto po muna kayo at tatapusin ko naman po itong ginagawa ko. Pabagsak na inilapag ng may 20 taong gulang na binatang si Flavio ang bakal sa anbilyo. Ang anbilyo ay isang kagamitan na gawa sa malapad na bakal. Pabilog yun na parang lamesa na madalas na sangkalan sa pagpukpok ng matigas na bakal.
Itinuon ni Flavio ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Sabay hampas ng hawak niyang maso. Ang lahat ng gigil niya ay itinuon niya sa sandatang binubuo niya. Sinulyapan muna siya ni Lolo Usok bago ito tuluyang umalis sa kanyang tabi. Sa isip niya, pupunta pa rin siya sa kabilang baryo para mamiesta. Kahit hindi pumayag sa kanya ang matanda, meron silang usapan ni Paing na magkikita sila sa pandayan. Pagpapanday ng mga sandata ang pangunahing hanap buhay ni Flavio. Minanapan niya iyon sa kanyang lolo hanggang sa kanyang ama. Lahi sila ng panday. Lumaki siya sa pangangalaga ni Lolo Usok. Magmula nang mawala ang kanyang mga magulang, ay hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa kanyang ama at ina. Kahit minsan ay hinahanap niya ang pagmamahal ng isang magulang. Pero ngayong binata na siya, ay unti-unti na niyang natatanggap na si Lolo Usok lamang ang kanyang pamilya. Sa baryo ng San Diego ay iilan lamang silang panday. Kadalasan sa kanila ay magsasaka at mangingisda ang hanap buhay. Pero dahil sa nakagisnang trabaho, ay yun na rin ang nakahiligang gawain ni Flavio. Hanggang sa nagkaroon siya ng pwesto na malapit sa kakahuyan dahil gusto niya ang tahimik na paligid. Kahit merong kumakalat na bali-balita tungkol sa madalas na pagkawala ng mga panday sa kanilang baryo. At kapag natatagpuan ang kanilang mga katawan, ay makikitang putol ang kamay ng mga ito. Para bang isang babala na wala ng mabubuhay na panday sa kanilang lugar. Ngunit si Flavio, hindi siya natatakot sa kwento na kailanman ay hindi pa niya nasasaksihan. Ang madalas na iniisip niya na baka gawa-gawang kwento lamang yun ng mga taong naiinggit sa kanyang trabaho. Hindi yun naging hadlang para hindi ipagpatuloy ni Flavio ang pagpapanday. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating naman ang kaibigan niyang si Paing. May dala itong tuba na madalas nilang inumin kapag nagtatrabaho sila sa pandayan. Si Paing ang madalas niyang katulong sa paggawa ng sandata dahil mahilig itong bumuo ng mga espada at itak. Kasing edad lamang niya si Paing at magkasundo sila sa lahat ng bagay. Hindi rin kaibigan ang turingan nila sa isa't isa dahil para silang magkapatid na palaging magkasama kahit saan sila magpunta. Tol! Tol! Hindi pa ba yan tapos? Malapit na to. Tatapusin ko na to para hindi na ako mapagalitan ni Lolo Usok. Paniguradong pinagalitan ka na naman ni Lolo Usok, no? At kasama na naman ang pangalan ko sa pagsisermon niya sa'yo. Tama ba ako? Bakit? May iba pa bang pangalan na babanggitin si Lolo Usok? Eh ikaw lang naman ang palagi ko nakakasama. Basta mamaya tuloy tayo ha. Wala nang atrasan to. Oo, wala nang atrasan yun. Alalahanin mong nakapagsabi na tayo kay Teresa na sa kanila tayo mamimiesta. Sus, kunwari ka pe. Yung totoo, balak mo talagang ligawan si Teresa. Aminin mo na kasi. Hindi ah. Ikaw ang gusto nun eh. Ikaw ang krusonada nun. Hindi ko naman gusto si Teresa eh. Wala pa kasi sa isip ko magnobya. Kapag nagkaroon ako ng kasintahan, dalawa na sila ni Lolo Usok ang pipigil sa akin sa pag-inom-inom ko ng alak. Madadagdagan lang ang sakit ng ulo ko panigurado. Wala na talaga akong laya nun. At kapag may nobya na ako, palagi lang kami mag-aaway dahil hindi nasusunod ang mga gusto ko. Basta para sa akin, sakit lang talaga sila ng ulo. Konti lang ang sinabi ko. Ang dami mo namang kagad na sabi. Pambihira ka. Parang nahahawa na tuloy ako sa'yo eh. Hindi naman sa ganun, tol. Pag-isipan mo rin at piliin ng nobya na popormahan mo. Pero para sa akin, mga bata pa naman tayo eh. May tamang panahon
para sa pagpasok sa isang relasyon. Sa ngayon, magsaya muna tayo sa buhay ng malaya at binata. Pag-ipunan natin ang paglagay natin sa tahimik para may maipagmalaki naman tayo sa magiging biyanan natin. Sa bagay, may punto ka tol sa sinabi mo. Pero teka, bakit ba napunta ang usapan natin sa pag-aasawa? Aba syempre, hindi naman na tayo pabata. Pupunta rin tayo sa pagtanda. Kaya sige na, buksan mo na ang alak natin at simulan na natin ang pagdiriwang ng mga binatang sawi. Tumagay ka na muna. Nang pagpunta natin sa pistahan ay wala nang hiya-hiya. Banat na kung banat sa paghataw sa sayawan. Sabay na nagkatawanan ang magkaibigan nang iabot ni Paeng ang basong may laman na tuba kay Flavio. Tinanggap niya ang baso. Saglit na itinigil ni Flavio ang pagpapanday at naupo sa harap ni Paeng. Tinikman niya ang pulutang dala nito para sa kanya. Saka muling nagkwentuhan tungkol sa masasayang karanasan nila. Para bang ilang taon na silang hindi nagkita. Kahit kahapon lamang ay magkasama pa sila. Mula sa katatapos pa lang na piyestahan sa kabilang baryo. Pero ngayon, ang piyesta naman na pupuntahan nila ay ang malaking baryo ng San Vicente. Mas masaya ang piyesta na yon dahil marami ang palaro at mga palanyag na masayang puntahan. Pagkatapos nilang maubos ang tuba, ay nagsimula na ang magkaibigan sa pagpapanday. Seryoso sila sa kanilang mga ginagawa, kaya hindi nila namalayan na madilim na pala ang paligid. Hindi rin sila pwedeng maligo dahil pagod na ang kanilang katawan. Kaya naman, ang lilinisan na lang nila ay ang mantsa ng bakal sa kanilang mga kamay, gamit naman ang katas ng kalamansi. Pagkatapos nilang maglinis ng katawan, ay hindi na umuwi si Flavio sa kanilang bahay dahil meron na silang pamalit na damit na nakatago sa pandayan. Madalas nilang gawin yon kapag tumatakas silang dalawa ni Paeng. Wala namang magagawa si Lolo Usok kung sakaling masunod na naman ang kanilang gusto. Ang mahalaga para kay Flavio ay nagsabi siya sa matanda kahit hindi ito pumayag, at tinapos naman niya ang mga pandayin bago siya umalis. Bakit kaya parang kinakabahan ako sa lakad natin ngayon, Flavio? Di ko maintindihan. Ano ka ba naman, tol? Nagpapatawa ka ba? Mas madalas naman natin na ginagawa to, ha? Ang tumakas kay Lolo Usok. Mabuti nga sa'yo, wala magagalit eh. Ano wala magagalit? Siyempre, mayroong magagalit sa pag-alis ko, no? Si Tatay Roberto. Kanina nga lang eh. Napagalitan na naman ako eh. Pambihira ka. Ano pa bang bago sa kanila? Pati na kay Lolo Usok. Palagi naman silang nagagalit sa atin eh. Kahit wala naman tayong ginagawang masama. Saka wag ka na mag-alala. Huling piyestahan na to. Kaya hindi natin dapat palampasin to. Kasi bukas wala na. Sa isang taon na naman tayo maghihintay ng piyesta, di ba? Kaya nga ako kinakabahan eh. Ibang nararamdaman ko sa piyestahan na pupuntahan natin, Flavio. Para bang merong mangyayaring masama sa atin? Paano kung tayo naman ang matsyempoan ng sinasabi nilang aswang? Aswang ka dyan. Sa tagal na natin ginagawa to, wala tayong aswang na nakikita. Isa pa, huli na to. Kagaya ng sinabi ko, pagkatapos nito, wala na. Huwag ka nang manghawa ng kaba dyan. Pati ako kinikilabutan sa mga sinasabi mo eh. Bakit? Nararamdaman mo rin ba ang kilabot na nararamdaman ko ngayon, ha, Flavio? Siyempre. Tao rin naman ako, no? Saka mga kwento mo, parang totoong-totoo na merong mangyayaring masama sa atin. Imbis na tumawag ka sa Diyos eh, para gabayan tayo sa paglalakad natin sa kagubatan na to, aswang pa pinag-uusapan natin. Ewan ko ba, Flavio? Nararamdaman ko ang ganitong pakiramdam kapag napapadaan tayo sa bukana ng lumang kuweba na yan. Hindi mo pa siguro alam ang kwento tungkol sa nakakakilabot na karanasan ng mga tao sa kuwebang yan, no? Sus, tama na nga, tol. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa kwento ng kuweba na yan. Sawang-sawa na ako sa pakikinig ng kwento ni Lolo Usok tungkol sa kuweba na yan eh. Pati ba naman ikaw, magkikwento pa rin sa akin ng tungkol dyan? Hindi na nagsalita si Paeng.
Alam ni Flavio ang kwento tungkol sa lumang kuweba na kinatatakutan ng mga mangangaso sa kagubatan. Taong 1958, pumatay ng libu-libong minero ang kuweba dahil sa maling paghukay ng ginto. Bumagsak ang ibang bahagi ng kuweba at nabagsakan ang mga tao sa loob. Lahat ng katawan ng mga minero na natakluban ng malalaking bato ay hindi na nahukay at nahanap. Kaya marami raw ang kaluluwang hindi matahimik. Hanggang sa tirahan na raw ito ng malalaking paniki dahil sa katagalan ng panahon na walang gumagambala sa kuweba. Talagang hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin malaman kung ano ang totoong nangyari sa misteryosong pagkamatay ng mga taong pumasok sa loob ng kuweba. Meron daw noon na nag-iisang nakaligtas pero hindi nagtagal ay namatay rin. Natagpuan daw ito na dilat ang mga mata at tadtad ng sugat sa katawan na parabang sinaksak ng matulis na bagay na may bilog na talim. At dahil sa mga nangyari, kumalat ang bali-balita na kagagawan daw yun ng nilalang na merong mahabang pangil. Depende raw sa naging hugis ng sugat ng biktima sa katawan. Pero bago raw ito namatay, meron daw itong sinabi tungkol sa muling pagkagising ng malupit na halimaw. Alam ni Flavio ang kwentong yun dahil ang lalaking nakaligtas ay lolo raw ni Teresa. Kung sa bagay, hindi naman kita kasi masisisi kung bakit ganyan ang pakiramdam mo. Alam ko rin ang totoong kwento sa kuweba na yan. May balita pa nga sa baryo natin na maaaring ang kuweba raw na yan ay pinamamahayan ng malupit na masasamang nilalang na siyang pumapatay sa mga panday. Dahil galit daw ang mga ito sa maingay na paghampas ng maso sa anbilyo. Kaya nga bilisan na lamang natin ang paglalakad nang makaalis na tayo sa lugar na to. Kagaya ng sinabi ni Paing, ay nilakihan na lamang nila Flavio ang akbang ng kanilang mga paa para lamang makalayo sa lugar na yun. Bigla ang pagtaas ng mga balahibo ni Flavio sa katawan at pakiramdam niya ay bumagal din ang kanyang paghinga. Pareho sila ni Paing na panay ang paglinga sa paligid at pinapakiramdaman ang ingay sa kakahuyan habang mahigpit ang kapit sa hawak-hawak na gasera. Kasabay ng malakas na huni ng mga insektong paggabi. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw din nilang naaaninaw ang daan. Idagdag pa ang konting tama ng alak sa kanilang katawan, kaya wala silang takot na sinuong ang masukal na kagubatan. Ganun ang klase ng piyestahan sa kanilang lugar. Nilalakad lamang nila ang pagitan ng mga baryo dahil mas mabilis kung maglalakad sila dahil sa shortcut na daan. Samantalang kung sasakay pa sila ng kalesa, ay aabutin sila ng 2 oras dahil kailangan pang umikot sa kabilang daan at mag-iipon ng pasahero bago umalis. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang tabi ng mabatong kalsada. Walang ibang ingay na maririnig, kundi ang nagmamadaling yabag ng paa ng magkaibigan. Mula sa kanilang kinaroroonan, ay rinig na nila ang ingay. Nagmumula yun sa saliw ng musika, sa tugtugin na binubuo ng mga sinaunang instrumento na gawa sa kawayan, pati na ang mikropono na ginagamit ng mga host sa pagdiriwang. Sumigla ang paglalakad ng dalawa. Napuno ng kaligayahan ang mga puso nila dahil makakatikim na naman sila ng libreng alak. Ito ang sarap buhay ng isang binata. Makakatikim na naman tayo ng masasarap na alak, pati na ang walang katapusan na pulutan. Sa kapanigurado, makakasayaw na naman tayo ng magagandang dalaga. Magkaakbay silang dalawa ni Paing habang tumatakbo at tinatahak ang daan papunta sa bulwagan ng pagdarausan
ng kasayahan ng piyesta. Marami silang nadaanan na nag-iinuman na mga kalalakihan. Lahat ng mag-alok sa kanila ng tagay ay tinatanggap nila. Mababait ang mga tao at palakaibigan. Mas magiliw sila kapag alam nilang dayo ang kanilang nakikita. Kaya naman, labis na kinahiligan ng dalawa ang pakikipagpiestahan sa iba't ibang lugar na malapit lamang sa kanilang baryo. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa bulwagan. Marami ang sumasayaw sa saliw ng kantang malumanay ang melodiya. Habang ang dalagan si Teresa ay nasa entablado at kumakanta ng pangmalakasan nitong kanta na panglaban sa amateur sa kanilang baryo. Lihim na humanga si Flavio sa magandang boses ni Teresa, pati na ang simple nitong pananamit. Bakas sa mata ng dalaga ang saya nang makita silang dalawa ni Paing. Naupo sila sa lamesa at nanood kung paano kinanta ng dalaga ang awitin na pinamagatang Alaala ng Lumipas ni Eric Peregrina. Pagkatapos ng kanta ay umalingaw-ngaw ang malakas na pagsipol at palakpakan ng mga tao. Kasunod ng paglapit ng dalaga sa kanilang lamesa, lumagabog ang tunog ng tambol sa paligid. Bilang pagsisimula ng walang sawang sayawan ng mga binata at dalaga sa baryo ng San Vicente. Ang ganda mo naman ngayon, Teresa. Parang ang anghel. Bagay sa'yo ang kulay puting bestida na ibinigay ko sa'yo kahapon. Ngumiti ng matamis ang babae. Subalit tumingin ito kay Flavio. Ayaw ng binata ng ganoong pakiramdam. Dahil alam naman niya na si Paeng ang may gusto sa dalaga. Maya-maya pa, ipinaghila ng bangko ni Paeng si Teresa, katabi ng upuan ni Flavio. Nagsimula silang uminom, kasama ng mga kamag-anak at mga magulang ni Teresa. Naghari ang tawanan at masasayang kwentuhan sa pagitan nila. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, ay nagpasya na rin na magpaalam ang magkaibigan sa pamilya ni Teresa. Oras na yon ng kanilang pag-uwi. Ni hindi tumalab ang alak na ininom nilang dalawa ni Paeng dahil halos nasanay na sila sa gabi-gabi nilang pag-iinom ng kanyang kaibigan. Maraming salamat, Teresa. Pero kailangan na naming umuwi. Balik na lang kami ulit dito kapag natapos namin na maaga ni Flavio ang trabaho. Ayaw pa sana silang payagan ni Teresa na umuwi dahil huling piyesta na raw yun sa kanilang mga karatig na baryo. Kaya lang, ayaw naman ni Flavio na mas magtagal pa sa lugar na yon dahil alam niyang walang kasama ang matanda sa kanilang bahay. Lalo na sa kalagayan ni Lolo Usok na malabo na ang mga mata at mahina na rin ang pandinig. Ilang saglit lamang ang lumipas ay pumayag na rin ang dalaga. Maya-maya pa ay matamlay ang paglalakad ng magkaibigan habang tinatak ang daan pauwi sa kanilang baryo. Hindi nagtagal ay narating naman nila ang gitna ng kagubatan. Kakaiba ang tahimik ng paligid na nagbigay ng takot sa magkaibigan. Ako lang bang nabibingi sa katahimikan ng lugar na to, Paeng? Siyempre naman, pareho tayong nabibingi sa katahimikan ng lugar na to. Ikaw naman ang pumili ng daan na to Kasi sabi mo para maiwasan natin ang lumang kuweba, di ba? Kasalanan mo kasi. Inungkat mo pa ang kwento tungkol sa lumang kuweba. Kaya yan tuloy. Bigla ako natakot dumaan dun. Teka, parang hindi ka rin yata nalasing sa ininom natin Paano ako malalasing? Mas lamang ang sayaw kaysa sa tagay. Ang hataw mo kasi makipagsayaw sa mga babae. Hindi mo ba napansin ang mukha ni Teresa kanina, Tol? Para siyang nagsiselo sa mga babaeng kasayaw mo kanina. Dala ng tuwa ay mahigpit na napakapit si Paeng sa braso ni Flavio. Ngunit ang malaking ngiti sa labi ni Paeng
ay biglang nawala nang lumampas ang tingin nito sa kanyang likuran. Tila natulala ito at hindi na makapagsalita. Biglang naramdaman ni Flavio ang panginginig sa kamay ni Paing. Kaya't tinignan na rin niya kung ano ang kinatatakutan nito mula sa kanyang likuran. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakakakilabot na anyo ng isang nilalang na nakasabit ng patiwarik sa sanga ng puno, habang ang mapupulang mga mata ay nakatingin sa kanila, bakas din ng pagkabigla sa anyo ng nilalang. Isang aswang na taong paniki. Malalaki ang kulay itim nitong pakpak, parang usok dahil sa lamad na nag-uugnay sa braso ng nilalang. Matatalim ang mga kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang mga matang pulang-pula na nagliliyab sa gutom. Dahan-dahan itong bumaba. Ikinampay ang pakpak na parang sinisikap na hindi marinig ang kaluskos. Humampas sa kanila ang mabahong singaw ng hangin mula sa katawan ng taong paniki, habang ang ngipin ay nakalitaw at umaangil na parabang galit na asong nauulol. Unti-unti itong lumapit sa kanila, parang handa nang sumunggab sa kanila anumang oras. Napahakbang silang dalawa ni Paing, paatras papalayo, sa nilalang na walang tigil din sa paghakbang, papalapit sa kanilang dalawa. Hindi nila inaalis ang kanilang paningin sa nilalang na walang tigil din sa pag-angil. Tila nakakakita ito ng masarap na putahe ng pagkain na matagal na nitong kinasasabikang matikman. Patunay ang pagtulog ng malapot nitong laway na mula sa kanyang bibig. Hindi batid ni Flavio na ang kanyang bawat takbang ay sinusundan ng nilalang na sabik sa dugo at laman, habang si Paing ay handa ng tumakbo para tumakas sa halimaw na nasa kanilang harapan. Diyos ko po, anak ng 7 kagaw, oo. Anong klaseng nilalang yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking paniki. Ano ka ba naman, Flavio? Hindi paniki ang nilalag na yan, kundi isang aswang na taong paniki. Marahil siya ang dahilan kung bakit maraming nawawalang mga binata sa lugar na to. Tol, natsyempohan niya tayo. Tayo naman ang sunod na mawawala. Hindi ko inahayaang mangyari sa atin, Paing. Pareho lamang kami na iisang buhay, kaya't lalaban ako at hindi ako natatakot sa kanya. Tinadya ni Flavio na lakasan ang kanyang boses para iparinig sa nilalang na nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Tumigil sa paghakbang ang nilalang at ngumisi na parabang natutuwa pa sa sinabi ni Flavio. Bigla itong lumukso ng mataas at sa pagbagsak nito sa lupa ay sakto yon sa kanyang harapan. Malakas na suntok ang dumapo sa kanyang muka at pasadsad siyang bumagsak sa lupa, habang si Paing naman ay naiwan na nakatayo at lumaban na rin sa nilalang na nakatayo sa harapan nito. Takot ang kanyang kaibigan, ngunit nagawa pa rin ni Paing na lumaban sa aswang gamit ang mga kamao nito. Tinamaan ng suntok ni Paing ang muka ng aswang na taong paniki, ngunit bumaling lang ang muka nito sa kabilang direksyon. Bumagsik ang muka ng aswang, sabay ganti ng suntok sa muka ni Paing. Pasadsad rin na bumagsak si Paing sa damuhan. Dala ng pag-aalala ni Flavio sa kanyang kaibigan, mabilis siyang bumangon at naghanap ng kahoy na magagamit niya laban sa aswang na taong paniki. Sakto na mayroong kahoy sa kanyang harapan. Dinampot niya yon at patakbong sumugod sa kinaroroonan ng aswang. Inatake niya ito ng hampas gamit ang kahoy. Tumama ang kanyang palo sa balikat nito, ngunit kagaya sa nangyari kay Paing, hindi rin ito tinablan ng hampas niya ng kahoy. Sa halip, inagaw nito ang kahoy at binali nito gamit ang tuhod. Sabay hampas sa kanyang ulo gamit ang kahoy. Naramdaman ni Flavio ang pagguhit ng napakasakit na pagtama ng kahoy sa kanyang ulo. Pakiramdam niya
ay biglang lumabo ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa lupa at nanghihinang napayakap sa kanyang ulo. Ang ulo ko. Sakit. Humanda kang halimaw ka. Papatayin kita! Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na paghuni ng aswang sa kanyang paanan. Kitang-kita ni Flavio na mas humaba pa ang kuko ng aswang sa daliri. Akma na sanang yuyuko ito para butasin ang kanyang tiyan gamit ang matutulis nitong mga kuko. Nang isang malakas na pagpalo ng isa pang kahoy ang tumama sa ulo ng aswang. Nanggaling yun sa galit na si Paing, ngunit nabali lang ang kahoy sa ulo ng aswang at sa pagtayo ng nilalang. Ubod lakas na sinuntok nito si Paing. Tumama yun sa tiyan ng kanyang kaibigan na kulang na lang ay tumalsik ng malayo dahil sa malakas na pagbigwas ng kamao ng aswang na taong paniki. Nahabol ng tingin ni Flavio ang pagbalandra ng katawan ni Paing sa malaking punong kahoy. Agad na nawalan ng malay ang kaibigan nang dahil sa labis na sakit. Galit na tumayo si Flavio at magkakasunod na pagsuntok ang ginawa niya laban sa aswang. Lahat ng pag-atake ni Flavio ay tumama naman sa mukha ng aswang. Kaya lang ay hindi halos iniinda ng nilalang ang sakit. Para lamang siyang sumusuntok sa katawan ng kahoy at kamao lamang niya ang nasasaktan. Gumanti ito ng hampas sa kanya ng braso kasama ang lakas ng pakpak nito. Saktong pagbagsak niya sa lupa, lumapit ang aswang. Niluhuran siya nito sa tiyan. Mas lalo siyang nanghina. Umalis ka sa ibabaw ko, hayop ka! Kampon ka ng demonyo! Layuan mo ako! Halimaw ka! Mula sa kanyang harapan ay ipinakita ng nilalang ang kamay nitong nakaangat sa ere. Handa na ito para butasin ang kanyang tiyan gamit ang kuko. Ubod lakas nitong iniamba ang kuko sa kanyang tiyan. Ngunit bago pa lumapat ang mga yon sa kanyang balat, ay isang naglalagablab na bolang apoy ang tumama sa nakataas na kamay ng aswang. Nadala ito at nakaladkad ng bolang apoy papunta sa kakahuyan ng ilang di pa lamang ang layo mula sa kanyang kinahihigaan. Sumabog pa ang puno na tinamaan ng apoy at nalusaw ang katawan ng aswang na taong paniki. Ang malakas na liwanag mula sa bilog na apoy ay unti-unting naglaho habang ang natitirang liwanag na lamang ay nagmumula sa ilaw nilang gasera na natumba sa damuhan. Masasakit ang katawan na bumangon si Flavio. Sinulyapan muna niya ang wala pa ring malay na si Paing. Sa kanya muling tinignan ang bolang apoy na pumatay sa halimaw. Sa unang pagkakataon ay iniligtas siya ng kakaibang bagay na yon na bumagsak mula sa langit. Diyos ko, alam kong paraan mo po ito para mailigtas kami ng kaibigan ko. Subalit, ano kayang klaseng apoy ang tumama sa aswang na yun? Habang pabulong na nagsasalita si Flavio, ay dahan-dahan din siyang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng bumagsak na apoy. Paglapit niya, ay nakita niya pa ang nakakalat na abo ng aswang sa lupa. Ganon din ang abo na nakadikit sa isang bagay na bumagsak mula sa langit. Diyos ko, alam kong paraan mo ito para mailigtas kami ng kaibigan ko. Subalit, anong klase kayang apoy ang tumama sa aswang na yun? Habang pabulong na nagsasalita si Flavio, ay dahan-dahan din siyang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng bumagsak na apoy. Paglapit niya, ay nakita pa niya ang nakakalat na abo ng aswang sa lupa. Ganon din ang abo na nakadikit sa isang bagay na bumagsak mula sa langit. Mahina ang pagpislap na halatang nawala na ang init ng bagay na yon.
Nanginginig ang kanyang mga kamay na hinipo ang balat ng malabato na bagay na yon. Wala na ang init, ngunit umuusok ng kulay dilaw. Parang ginto na bumagsak mula sa langit. Bumilis ang tibok ng puso ni Flavio at inisip na totoong ginto ang bagay na yon. Ngunit nang mahawakan niya ang magaspang na balat ng bato, ay isang bagay lamang ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi kaya ito ang tinatawag na bulalakaw na madalas na naikikwento sa akin ni Lolo Usok? At sa pambihirang pagkakataon, nagpakitang gintong bulalakaw para iligtas ako. Kung ganito kalakas ang epekto ng bagay na to sa katawan ng aswang, marahil kaya rin itong bumuo ng sandata panlaban sa mga nilalang na umatake sa amin kanina. Diyos ko, kapag nagkataon, meron na akong magagamit na bagay laban sa mga nilalang na katulad ng aswang na mukhang paniki. Ang bulalakaw o meteor sa English ay isang maliit na bato o tipak ng metal mula sa kalawakan na pumapasok sa atmosfera ng mundo. Dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak nito, ito ay nag-iinit at nagliliyab, kaya nagmumukhang kumukuti-kutitap o nagliliyab, naguhit ng liwanag sa langit. Ang itsura ng bulalakaw ay maliwanag na guhit ng apoy o liwanag na mabilis na dumadaan sa kalangitan. Karaniwang kulay puti, dilaw o kahel. Minsan ay may bakas na asul o berde. Depende sa uri ng metal o bato na dala nito. Ngunit ngayon ay nagtataglay ang bulalakaw ng kulay gintong liwanag. Ngayon lamang siya nakakita ng ganong klase ng bulalakaw. Sa buong buhay niya, mabilis na naglalaho ang bulalakaw sa kalangitan, kaya't maswerte siyang bumagsak yon malapit sa kanyang tabi, dahil bihira yon makarating sa lupa. At kapag nakarating na sa lupa at nawala na ang pagliliyab nito, tinatawag na ang bulalakaw na meteorite. Kaya nabalot ng tuwa ang puso ni Flavio habang nabubuo sa kanyang isipan ang mga binabalak niyang gawin sa bulalakaw. Dinampot ni Flavio ang bulalakaw at pagkatapos ay ibinalot sa kanyang damit. Tila nawala ang sakit ng kanyang katawan dahil natuwa sa kanyang mga nasaksiyan. Nilapitan ni Flavio ang nakahandusay na si Paeng at yumuko sa tabi nito. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng kaibigan upang bumalik ito sa dati nitong kamalayan. Paeng! Paeng, gising! Paeng! Hoy! Gumising ka na! Napansin ni Flavio ang panginginig ng talukap ng mga mata ni Paeng, kaya alam niyang unti-unti nang bumabalik sa dating malay ang kanyang kaibigan. Hindi siya tumigil sa pagtapik sa pisngi nito at pagyugyug sa balikat ng kaibigan hanggang ito ay nagmumulat na ng mga mata. Uy, gising na, Paeng! Paeng! Pambihira naman, oh! Parang aswang lang eh, na walang kanakagad ng malay. Paeng, gising na! Hanggang sa tuluyan na ngang nagmulat ng mga mata si Paeng, pero matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Parang nahimigan ito na nagloloko pa siya pagkatapos ng mga nangyari sa kanila. Mabilis itong bumangon habang sapu-sapu ang ulo, saka muling tumingin sa kanyang muka na may bahid naman ng pagtataka sa mga mata. Ano nangyari? Nasaan na yung aswang? Huwag mo nang hanapin ang aswang dahil umalis na siya. Natakot sa akin. Napatakbo ko. Pagsisinungaling ni Flavio sa kanyang kaibigan. Ginawa niya yon para hindi na humaba pa ang usapan. Gusto niya nang makaalis sa lugar na yon dahil hindi na niya mahintay ang pagkakataon na maipakita kay Lolo Usok kung ano ang nakuha niya sa gubat na yon. Alam niya na ang matanda lamang ang makakatulong sa kanya. Dahil si Lolo Usok ang nakakaalam tungkol sa kwento
ng bulalakaw. Maya-maya pa ay inalalayan niyang tumayo si Paeng. Halika na, umalis na tayo rito, Paeng. At baka bumalik pa ang aswang ngayon. Akala ko pa naman hindi sila totoo. Kaya siguro kinakabahan tayo kanina bago umalis eh. Dahil makikita pala tayo ng aswang. Halika na! Diyos ko, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Pinaparusahan na yata tayo dahil sa katigasan ng ulo natin, Flavio. Masakit lang naman ang katawan ko. Kaya wag mo na akong alalayan, tama na. Teka, ano ba yung nakabukol sa damit mo? Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Flavio nang makita ang mga mata ni Paeng na nakatingin sa damit niyang pinaglalagyan ng nakuha niyang bulalakaw. Kaya nag-isip siya ng paraan para hindi malaman ni Paeng kung ano ang bagay na yun. Dahil ang gusto niya ay walang ibang makakaalam tungkol sa bulalakaw. Kapag kumalat ang bagay na yon sa buong baryo, tiyak nakukumpiskahin ito ng kawani ng gobyerno para i-display sa kanilang museo. Ito ba? Wala to, bato lang to. Baka maulit kasi ang nangyari sa ating kanina. Mabuti na yung may magagamit tayo laban sa aswang, di ba? Mahirap na. Baka mapahamak na tayo pag nagkataon. Mabuti ng handa. Oo nga, dahil hindi tumatalab sa aswang ang palo natin ng kahoy kanina. Pati nga mga pagsuntok ko, hindi rin siya nasasaktan eh. Pambihirang aswang na yun. Akala ko talaga katapusan ko na at hindi na ako magigising. Oo nga, tol. Mabuti na lang at naalala ko na takot ang mga paniki sa ingay. Kaya ginawa ko sa kanya ang ingay na pinakaayaw niya. Kaya ayun, tumakas at lumipad papalayo. Ang galing ng ginawa mo, tol. Buti naisip mo yun. Siyempre naman. Tagumpay na napaniwala ni Flavio si Paeng sa kanyang mga gawa-gawang kwento. Ngunit sa isip niya ay nakokonsensya siya dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagsinungaling siya sa kanyang kaibigan. Kaya naman, ang paghingi niya ng pasensya ay idadaan na lamang niya sa pag-akbay rito habang tinatahak ang daan papunta sa kanilang bahay. Si Paeng muna ang inihatid niya sa simbahan, habang si Flavio naman ay diretso ang uwi sa bahay nila ni Lolo Usok. Hindi na siya makapaghintay na hindi maipakita ang nakuha niyang bulalakaw. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating niya ang kanilang bahay. Bukas ang pintuan at nakasindi ang ilaw na gasera sa kusina. Palatandaan yun. Nagising pa rin ang matanda. Huminga muna si Flavio ng malalim bago naglakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi nga siya nagkakamali. Nakaupo ang matanda sa lamesa habang seryosong nakatingin sa kanya na para bang matagal na itong naghihintay sa pagdating niya. Nakahain pa rin ang mga pagkain sa ibabaw ng lamesa habang natatakluban ng mga plato. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko sa iyo, Flavio. Hindi ko sukat akalain na magagawa mo pa rin tumakas papunta sa kabilang baryo. Galit na tumayo ang matanda at mabigat ang yabag ng paa na lumapit ito sa kanya. Aminado si Flavio na sa pagkakataong yun ay sumobra na siya sa pagpapasaway sa kanyang lolo. Kung tutuusin, dapat ay hindi niya na ginagawa yun dahil alam niya na kung ano ang tama at mali. Hindi niya tuloy alam kung paano sisimulan sa matanda na ikwento ang mga nangyari sa kanila ni Paeng sa gubat at kung ano ang bagay na nakuha niya roon. Lolo Usok, patawarin niyo na po ako. Hindi ko po inisip ang pag-aalala niyo para sa akin. At dahil po sa kitigasan ng ulo ko, muntik na po kaming mapahamak ni Paeng. Akala ni Flavio na kapag sasabihin niya sa matanda ang nangyari sa kanila, ay mawawala ang bakas ng galit sa mukha nito. Ngunit nagkamali siya. Mas lalong tumaas ang boses nito habang nanginginig ang katawan dahil sa pagtitimpi nito ng galit. Nakita mo na!
nakita mo na kung ano ang muntik nang mangyari sa inyo. Mabuti't nakabalik pa kayo ng buhay ni Paeng. Hindi ka nakikinig sa akin at nandadamay ka pa ng ibang tao. Hindi mo ba naisip kung paano na ako kung meron nangyaring masama sa'yo? Sarili mo lamang ang iniisip mo. Alam ko po na nagkamali po ako, Lolo Usok. Kaya't patawarin niyo na po ako sa mga nagawa ko. Huwag na po kayo magalit. Baka atakihin pa po kayo sa puso eh. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. Pangako po, hindi na po ako magpapasaway sa inyo magmula ngayon. Pangako na palagi na lamang napapako. Huwag kang mangako kung hindi mo rin naman kayang tuparin. Nakakasama lang ng loob. Abay paulit-ulit na lamang. Sige po, hindi po ako mangangako. Gagawin ko po ang lahat para hindi na po ito maulit. Pero Lolo, gusto ko pong malaman nyo. Nakakita po kami ng aswang na taong paniki sa gitna ng kagubatan. Napasulyap sa kanya si Lolo Usok at nakakunot ang noo na napatitig sa marumi niyang damit. Nahinto ang tingin nito sa kanyang damit na pinaglalagyan niya ng bulalakaw. Sandali lang, Flavio. Ano ang bagay na nasa damit mo? Lolo Usok, hindi po kayo maniniwala sa mga sasabihin ko. Bumagsak po ang bulalakaw sa lugar kung saan po kami inatake ng aswang at iniligtas po ko ng bagay na to. Bumagsak po ang bulalakaw sa katawan mismo ng aswang. Kitang-kita ko po kung paano sinunog ng bulalakaw ang katawan ng aswang na taong paniki. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo, Flavio? Teka, paano mo naman nasabing bulalakaw nga ang bagay na yan? Dahil natatandaan ko po ang palaging ikinikwento nyo sa akin tungkol sa bulalakaw. Lahat po kasi ng detalye sa itsura ng bulalakaw ay taglay po ng bagay na to. Kaya malakas po ang kutob ko na ito na po ang bulalakaw na sinasabi nyo. Diyos ko, kung ganun ay patingin nga ako niyan, kung tama ang sinabi mo. Aba, masamang pangitain ito, iho. Napaangat ang muka ni Flavio dahil sa narinig na sinabi ng matanda. Nagmamadali siyang lumapit sa lamesa at ipinakita sa matanda ang bato na nakuha niya sa lupa. Ganun na lamang ang panginginig ng mga kamay ni Lolo Usok. Nang hawakan nito ang bato, nagtataka itong napatingin kay Flavio. Totoo nga. Isang bulalakaw nga nakuha mo, Flavio. Isang gintong bulalakaw. Diyos ko, isa itong masamang pangitain. Isang masamang babala na nalalapit na ang pagkabuhay ng makapangyarihang halimaw sa buong mundo. Muntik nang masamid si Flavio sa malakas na boses ng matanda. Naluluwa si Lolo Usok na sinipat sa ilawang gasera ang bulalakaw. Bakas ang takot sa mga mata nito at bigla rin ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Akala niya suwerte ang dala ng bulalakaw, subalit nagkamali siya dahil isa pala yung banta sa kanilang buhay. Teka, Lolo Usok. Hindi po ba kayo nagbibiro sa sinabi nyo? Hindi mo po ba ako tinatakot sa bagay na yan? Kung galit po kayo sa akin, huwag na po kayong gumawa ng kwento para takutin pa ako. Hindi kita tinatakot, Flavio. Totoo ang sinasabi ko. Kung natatandaan mo sa kwento ko, hiniling mo na makakita ng bulalakaw dahil gusto mo makagawa ng isang sandata na may sangkap ng gintong bulalakaw. Ngunit nagalit ako sa inon dahil sabi ko, lagim ang atid ng bulalakaw na tatama sa lupa. Biglang bumalik sa isip ni Flavio ang tagpong sinasabi ni Lolo Usok. Nang maalala niya lahat, ay nanghihina siyang napaupo sa bangko, paharap sa lamesa. Kung sa'yo nagpakita ang bulalakaw at iniligtas ka niya sa tiyak na kamatayan, nangangahulugan na ang buhay mo ay pangalawa na lamang at may utang ka sa bulalakaw na to. Ang buhay mo ngayon ay iikot sa isang misyon. Misyon na ano po, Lolo Usok? Misyon na patayin ang aswang na matagal nang nabubuhay sa mundo natin. Ang pinakamalakas na halimaw na papatay sa mga tao para sa panibagong pag-aalay sa kanyang buhay.
Siya ang kakaibang nilalang na kumukuha ng dugo at buhay ng tao para siya naman ang mabuhay. Diyos ko, ngayon pa lang ay natatakot na ako para sa iyo, Apo. Matanda na ako at hindi ko alam kung paano kitang matutulungan pagdating sa pakikipaglaban sa kasamaan. Dati ko nang alaman tungkol sa gintong bulalakaw, pero hindi ko alam na ikaw pala ang makakakuha nito. Ikaw rin pala ang gagamit sa matagal ko nang itinatagong kulay itim na libro. Ano kanyo, Lolo Usok? Itim na libro? Nasaan po ang libro? At para saan po yun, Lolo Usok? Saglit lang, maghintay ka rito at kukunin ko ang libro sa aking lumang baul. Inilapag ng matanda ang bulalakaw sa ibabaw ng lamesa at pumasok ito sa loob ng silid nito. Habang si Flavio naman ay naiwan na nakatitig sa bulalakaw. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya nang maalala ang sinabi ni Lolo Usok. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik ang matanda. Dala ang maliit na libro na halos kasinlaki lamang ng palad ni Flavio. Balot yon ng kulay itim na tela at ang panlabas na balot ng aklat ay may nakadisenyong maso. Sa itsura ng manipis na libro ay luma na yon at matagal nang hindi nabubuklat. Heto, kunin mo ang mahiwagang itim na libro. Kung mapapansin mo, isang maso ang nakaguhit na larawan sa labas ng pabalat nito. Kinuha ni Flavio ang libro at isa-isang binuklat ang mga pahina. Nalantad sa kanyang paningin ang larawan mula sa guhit kamay ng taong gumawa nun. Isang paraan kung paano mabubuo ang mahiwagang maso na gawa sa gintong bulalakaw. Ang maso ang tumalo sa halos 1,000 aswang na taong paniki. At ang maso rin ang naging dahilan kung bakit nakatulog ang hari ng aswang na nagngangalang Lizardo. Nakalagay din doon ang kakayahan ni Lizardo, kakayahang humigop ng buhay ng tao sa pamamagitan ng pagsakal nito sa leeg ng kanyang mga biktima. Muntik mabitiwan ni Flavio ang aklat dahil sa biglang pagbalot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ang libro na yan, Flavio, ang susundan mo para magawa ang sandatang katulad na nasa larawan. Kailangan gawin mo yan mula hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw sa loob lamang ng 1 linggo. Gagawin mo yan nang walang ibang tao na tutulong sa'yo. Kailangan masunod ang bawat paraan nang wala kang nakakalimutang detalye. Paano po kung hindi ko na lang po gawin ng maso, Lolo Usok? Magmula nang iligtas ka ng bulalakaw, nangangahulugang ikaw ang pinili niya. Ikaw ang itinakda para muling patayin ang haring si Lizardo. Wala kang karapatang umatras. Dahil kung hindi mo yung gagawin, kasama ka namin na mamamatay at muling mag-ahari ang lagim sa buong daigdig. At siya rin ang dahilan kung bakit wala nang nabubuhay na panday sa baryong ito. Kung ganun ho, si Lizardo pong pumapatay sa mga panday sa baryo natin? Akala ko ba hindi pa siya nagigising? Gising na siya, Flavio. At yun ang dahilan kung bakit nagpakita sa iyo ang bulalakaw. Ang paglitaw ng aswang na taong paniki, ang mga senyales na buhay na ulit ang hari ng mga aswang. Maaaring marami na siyang buhay na kinuha para lamang siya ang mabuhay. Gagawin niya ang lahat para tuluyang mawala ang mga hadlang sa kanyang pag-ahari. Kung siya po ay muling nabuhay, nangangahulugan na meron po siyang alagad na gumagawa ng paraan para siya ay buhayin. Tama ka, Flavio. Isang alagad na tapat at sumumpa ng katapatan sa lahat ng salin ng kanyang lahi. Kaya nararapat lang na matalo na ang alagad niya para matapos na ang pag-aasik ng lagim ni Lizardo. Isang malalim na buntong hininga
ang pinakawalan ni Flavio habang nakatingin sa nag-aalalang si Lolo Usok. Naniniwala siyang ang pagpapakita ng bulalakaw sa kanya ay tanda ng nalalapit na pagsalakay ng mga aswang na taong paniki, at ang paglitaw ng aswang kanina ay indikasyong nagsisimula na ang mga ito sa paghasik ng lagim. Matagal na pinag-aralan ni Flavio ang mga detalye na nasa itim na libro. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang disenyong nakaukit sa puluhan ng gagawin niyang maso. Halos kasinlaki lamang yun ng martilyo. Pabilog ang maso na merong nagliliyab na kulay. Ayon yun sa larawan na nakaguhit sa papel. Nalaman niya na pag-aari yun ng ninuno ni Lolo Usok na nagamit na sa pakikipaglaban sa mga aswang at kay Lizardo. Pagkatapos nilang mag-usap ng matanda, ay nagpahinga na siya sa loob ng kanyang silid. Dala ng matinding pagod, ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagkita sila ng kaibigan niyang si Paeng at napag-usapan nila ang tungkol sa aswang na umatake sa kanila kagabi, dahil meron daw na 2 lalaking magsasaka ang natagpuan na malapit sa lugar kung saan sila inatake ng aswang. Wala ng buhay at natutuyo na raw ang katawan na parabang sinipsip ang dugo ng mga yon. Natatakot na ako, tol. Paano kaya nangyari yun? 2 biktima kagad ang pinatay niya? Grabe, ubos talaga ang dugo. Pero hindi sila kagaya na nangyari sa ibang mga biktima. Dugo lang ang sinipsip ng aswang sa katawan ng 2 kaawa-awang magsasaka. Bukod pa ron, para silang kahoy na bakas sa mukha, matinding takot sa nilalang na pumatay sa kanila. Malapit yun doon sa kuweba na kinatatakutan natin. Naiisip mo ba naiisip ko, Flavio? Oo, Paeng. Naiisip ko kung nung tumatakbo sa isip mo. Teka, sinasabi mo rin bang nasa kuweba ang aswang na taong paniki na pumapatay sa mga biktima? Posible talaga, Flavio. Isipin mo, hindi ba't sa kuweba nakatira mga paniki? O kahit mga taong paniki sila, may kilos pa rin sila na parang sa paniki, di ba? At kaya pinapatay nila ang mga panday dahil naiingayan sila sa tunog ng mga nag-uumpugan na metal. Ano sa tingin mo, Flavio? May punto ka, Paeng. Kaya kailangan nating mag-ingat. O siya, sige, kailangan ko munang umuwi sa bahay. Nag-aalala na rin ako, baka mapagalitan na naman ako ni Tatay Roberto. O sige, aalis na muna ako, tol. Wala naman tayong lakad ngayon, di ba? Sige, mag-iingat ka, Paeng. Baka hindi na muna tayo gumala ngayon. Napagalitan na rin ako ni Lolo Usok dahil sa mga nangyari sa ating kagabi. Tango na lamang ang itinugon ni Paeng sa sinasabi ng kaibigan niyang si Flavio. Walang kaalam-alam si Paeng na plano ni Flavio na hindi na muna magpakita sa kaibigan para maisagawa niya ang kanyang mga binabalak. Magpapanday siya ng maso na tatalo sa mga aswang na taong paniki. Kaya naman, nahabol na lamang ng tanaw ni Flavio ang kanyang kaibigan bago niya ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pagsapit nga ng 12:00 ng gabi, ay sinimulan na ni Flavio ang kanyang pagpanday. Lahat ay nakahanda at sinuri ang bawat detalye. Hindi niya kasama si Lolo Usok. Sinunod niya ang sinabi nitong kailangan niyang gumawa ng sandata na siya lang mag-isa. Tumagal ng halos 5 araw ang pagpapanday ni Flavio dahil pinaghusayan niya ng gusto ang kanyang ginagawa. Isang gabi, para sa huling detalye ng maso, ay natapos ni Flavio ang pagpapanday. Iniangat niya ang sandata sa ere at kumislap yun sa liwanag ng kanyang gasera. Mula sa kanyang mga kamay ay butil-butil din ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Nabitiwan ni Flavio ang maso. Nang maramdaman niya ang kakaibang lakas ng enerhiyang gumapang sa kanyang braso hanggang sa kanyang buong katawan,
bumagsak yun sa lupa at lumikha ng kakaibang ingay na masakit sa kanyang tenga. Anong nangyayari? Bakit napaso ako sa maso? Sinubukan ulit damputin ni Flavio ang maso sa lupa. Nang mahawakan niya yun, ay para siyang nakakita ng kulay pulang liwanag na kasing kulay ng bulalakaw mula sa sandata. Ang kaninang nakakapaso na pakiramdam sa hawakan ng maso ay napalitan ng malamig na hawakan. Iwinasiwas niya sa ere ang kanyang maso. Nagulat siya sa nililikhang tunog ng maso na nagpalipad sa natutulog na mga ibon mula sa sanga ng mga puno. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng pamilyar na huni ng aswang na taong paniki. Napalabas siya ng kanyang pandayan at tinignan ng ingay sa paligid. Hindi niya akalain na ang pagaspas ng pakpak sa impapawid ay galing sa pakpak ng mga aswang na taong paniki. 5 halimaw ang bumaba sa lupa habang nakangising nakatingin sa kanya. Wala siyang suot na damit pang itaas, kaya nalantad sa mga ito ang malaki niyang katawan. Mga anak kayo ng titing. Ngayon masusubukan ko ang lakas ng kapangyarihan ng bago kong gawa na maso. Ang malas niyo naman. Huling gabi niyo na to. Malakas na pag-angil ang ginawa ng mga nilalang sa sinabi ni Flavio. Hindi nagdalawang isip ang 5 aswang na taong paniki at kagad na sumugod sa kanyang kinaroroonan ang mga ito. Parang merong bumulong sa tenga ni Flavio. Inutusan siya ng kanyang isip na ipalo niya ang maso sa lupa. Kaya saktong pagbulusok ng lipad ng mga aswang ay ipinalo niya ng ubod lakas ang maso sa lupa. Lumikha yun ng nakakabinging ingay. Bumagsak ang mga aswang sa lupa habang hawak ang sariling mga tenga. Nagkikikisay ang katawan habang bumubula ang bibig ng mga ito na parabang nalalason. Inulit ni Flavio ang pagpalo sa lupa at nagulat siya sa nangyari sa mga nilalang na nakahiga sa lupa. Sumabog ang ulo ng mga ito na parabang hindi kinaya ang ingay na nililika ng maso. Nanlalaki ang mga mata ni Flavio sa nangyari sa mga aswang, pati na ang paglagablab ng kanyang sandata. Yumanig ng bahagya ang paligid. Hindi ko akalain na yung palang epekto ng maso sa mga aswang. Tama ang nakatala sa libro. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sandata. Pinagmasdan ulit ni Flavio ang mga aswang na wala ng ulo habang nakahandusay sa lupa. Nilapitan niya ang mga ito habang nakadipa ang mga pakpak. Sa kanya pinalo ulit ng maso sa katawan. Lumiyab ang katawan ng mga aswang hanggang sa maging abo ito na parabang nalusaw na papel. Pagkatapos na maubos ang katawan ng mga kalaban, masiglang nilisan ni Flavio ang lugar na yon at umuwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang kanilang kubo. Pumasok siya sa loob at nakita niyang naghihintay sa kanya si Lolo Usok. Agad namang ikinuwento ni Flavio sa matanda ang nangyaring sagupa nila ng mga aswang kanina. Kung ganon, nararamdaman na nila ang presensya ng maso na nabuo mo, Apo. Nagulat nga po ako sa epekto ng maso sa katawan nila, Lolo Usok. Simula pa lang yan ang laban, Apo. Kaya't mag-iingat ka. Marami na ang susubok na patayin ka para maagaw sa'yo ang makapangyarihang maso na yan. Pagtapos nilang mag-usap ni Lolo Usok, ay nagpaalam na siya para magpahinga. Ilang araw din siyang walang maayos na tulog dahil sa kanyang pagpapanday sa maso. Ngunit hindi naman siya dinalaw ng antok. Nanatili siyang nakatingin sa bubong ng kanyang silid habang ang kanyang diwa ay nananatiling gising. Abala sa pag-iisip ng mga dapat niyang gagawin dahil sa oras na makaharap niya si Lizardo, siguradong
isa sa kanila ang mamamatay. Dahil hindi na natulog si Flavio, maaga siyang bumangon at naghanda ng mga gagamitin niya sa pagpapanday. Itutuloy niya na ang natigil niyang gawain. Balak na niyang tapusin ang pagpapanday sa mga sandata para sa kanyang mga suki na matagal nang naghihintay sa kanya. Flavio, parang hindi ka natulog kagabi. Maaga ka kasing bumangon ngayon. Tama ho kayo, Lolo Usok. Hindi nga po ako nakatulog. Nag-aalala po kasi ako sa mga nangyari kagabi. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, may sandata ka na magagamit laban sa kanila. Teka, ano bang plano mo ngayon? Pupunta ka ba sa pandayan? Sana po, Lolo Usok. Bala ko na po kasing tapusin ang mga naiwan kong pandayin. Aba, baka magalit na po sa atin ang mga nagpapagawa ng sandata. Mabuti pa nga. Siya nga pala, unahin mong gawin ang ipinapapanday ng lalaking dayo. Matagal na yun. Baka bawiin na ang bakal. Yun na nga po ang uunahin ko, Lolo Usok. Pagkatapos na maihanda ni Flavio ang mga gamit, ay lumabas na siya sa kanilang bahay. Tinahak niya ang daan papunta sa kanyang pandayan. Ilang saglit lang ang lumipas, ay narating niya ang pandayan. Ibinaba niya ang kanyang mga kagamitan at inilapag sa lamesa. Kinuha niya ang bakal na matagal nang nakasabit sa dingding. Si Lolo Usok ang tumanggap sa serbisyo na yon ng lalaking dayo. Yun na ang kanyang uunahin. Hindi pa man siya nagtatagal sa pagpapanday. Dumating si Paing. Seryoso ang mukha nito at bakas ang galit sa mga mata. Tinanong niya ito kung ano ang problema. Ngunit umiwas ito at ito ang nagtanong kung nasaan si Lolo Usok. Nasaan si Lolo Usok, Flavio? Nasa bahay siya. Teka, bakit mo naman hinahanap si Lolo Usok? Ano ba nangyayari sa'yo? Meron lang akong itatanong sa kanya, Flavio. Kung gusto puntahan mo na lang doon sa bahay. Bumalik ka na rin dito kagad at magpapatulong ako sa iyo sa pagpapanday. Depende sa isasagot sa akin ni Lolo Usok, Flavio. Napaangat ng muka si Flavio at napatitig sa muka ng kaibigan. Bakas sa muka nito ang galit. Napakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Halata rin ang panginginig sa katawan ni Paing at pamumula ng mga mata nito. Hindi maipaliwanag ni Flavio kung bakit bigla siyang kinabahan sa anyo na yon ni Paing. Paing, sabihin mo nga, may problema ba? Bakit ka nagkakaganyan? Meron lamang akong gustong itanong kay Lolo Usok. Sige na, aalis na ako. Babalik ako kagad dito kapag nakapag-usap na kami. Nahabol na lamang ng tanaw ni Flavio ang papalayo niyang kaibigan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at muling ipinagpatuloy ang pagpapanday sa sandatang nakalapag sa anbilyo. Maya-maya pa ay nagulat siya sa pagdating naman ng isang lalaki na seryosong nakatingin sa kanya. Wala itong imik na dumampot ng mga bakal sa tabi niya at hinawakan ang natapos niyang sandata. Ito na ba ang espada na pinapagawa ko kay Tatay Usok? Natigilan si Flavio nang marinig niya ang boses ng lalaki. Mahaba ang manggas ng suot nitong damit at halata ang maputla nitong balat habang nakasuot ng salakot na gawa sa abaka. Hindi ito tumitingin sa kanya, ngunit abala sa pagdampot ng mga sandata sa lamesa. Kaya naman, hindi na nakatiis si Flavio na hindi magtanong sa lalaki. Ano hong kailangan niyo sa mga sandata ko? Ikaw po ba ang kausap ni Lolo Usok na nagpapapanday ng espada? Oo, ako nga yun. Ilang beses na ako nagpabalik-balik dito. Pero palagi kang wala at hindi kita natsitsyempuan. Mawalang galang na ho. Sino ho ba kayo? Ako si Ardo. Kukunin ko na ang sandatang pinapagawa ko. Matagal na yun. Naiinip na ako sa paghihintay.
Isa pa, gagamitin ko na yon sa paligsahan na gaganapin sa piyestahan. Gusto ko kasing malaman kung hindi pa ako kinakalawang pagdating sa pakikipaglaban gamit ang espada. Tila nagpantig ang tenga ni Flavio at pumundol ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niya na wala ng piyestahang magaganap, kaya nasisigurado niyang ang piyesta na tinutukoy ng lalaki ay hindi sa kanilang baryo. Kaya para makasigurado ay muli siyang nagtanong sa lalaki, sabay sulyap sa maso na nasa ilalim ng kanyang lamesa. Mang Ardo, saan po bang piyesta gaganapin ang sinasabi niyong paligsahan na paggamit ng espada? Para naman po makapanood din ako. Sa San Vicente, magpapakitang gilas ako sa babaeng pinakamamahal ko, si Teresa. Mas lalong kinabahan si Flavio. Malinaw na sa kanya ang lahat na ang lalaking kaharap niya ay hindi isang ordinaryong tao. Kasama sa pagkakaroon niya ng kakaibang sandata, ang biglang pagtalas ng kanyang pakiramdam. Napako ang kanyang paningin sa hawak na espada ng lalaki. Sa kanya nasilip ang labi nito na ngumisi ng nakakakilabot. Nagtataka lamang siya kung paano ito nakakatagal sa sikat ng araw, kung isa itong nilalang ng dilim. Hindi nagpahalata si Flavio. Humakbang siyang papalapit sa kinaroroonan ng kanyang maso habang hindi inaalis ang paningin sa muka ng lalaking nakatungo. Hawak pa rin ito ang espada na parabang sa kanya pa mismo gagamitin ang sandatang ginawa niya. Mas titibay ang espadang ito kapag nalagyan ng dugo ng isang panday. Balita ko, ikaw na lamang ang natitirang panday sa baryong ito. Hindi mo ako maluloko. Huwag ka na magkunwari, Lizardo. Alam kong ikaw yan. Hindi ikaw si Ardo. Kaya huwag ka na magpanggap. Huli ka na. Kasabay ng pagsigaw ni Flavio, ay mabilis niyang dinampot ang maso. Umatake kagad sa kanya si Lizardo ng taga, na tumama naman sa hawakan ng maso. Tila napapangiwi ang muka ni Lizardo sa pagkikiskisan ng mga talim ng kanilang sandata. Mahina ang kapangyarihan ni Lizardo kapag may presensya ng araw. Mukhang napabilis ang pagkikita natin kaysa sa inaasahan ko. Ang lakas ng loob lumapit sa akin. Kaya pala marami ang nawawalang panday sa baryo namin dahil totoong nagising ka na, Lizardo. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Walang nakakakilala sa akin. Wala ngang nakakakilala sa'yo. Pero sa masong hawak ko, hindi ka makakapagtago. Muling umatake ng taga ng espada si Lizardo. Ngunit nasa lagyon ng maso ni Flavio. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng nagkikiskisa na bakal at lumingas na malaapoy ang kanilang mga sandata. Bumaluktot ang katawan ni Lizardo habang nasasaktan sa ingay ng kanilang mga armas. Sapat na ang mga nalaman ko na nakagawa ka na ng maso na papatay sa akin. Subalit mahina ang iyong kapangyarihan. Sinadya ko lamang na makipaglaban sa'yo para malaman ko kung gaano ka kalakas. Nakakatawa. Hindi ang tulad mo ang dapat kong katakutan dahil matutulad ka rin sa mga panday na pinatay ko. Mapatay mo man ako, ay merong isang Teresa na bubuhay muli sa akin. Pagkasabi ni Lizardo, ay humakbang itong papalayo sa kanya. Tila inanam lang nito kung gaano kalakas ang kanyang sandata. Ngumisi ito ng nakakaloko. Isang malakas na pagbato ng espada ang tumama sa muka ni Flavio. Nag-iwan yun ng konting sugat sa kanyang pisngi na nagdulot ng labis na galit sa kanyang dibdib. Matalim ang kanyang tingin na tinitigan ang nakatayong si Lizardo. Kasabay ng muli nitong pagsasalita. Ibinabalik ko na sa iyo walang kwenta mong sandata na pinanday para sa akin. Meron akong nakalaan na panlaban sa maso mong inutil ka. Hindi pa roon natatapos ang aking pag-iiganti sa ginawa ng tatay mo sa akin. Sa mga oras na ito, nasa kuta ko na
ang pinakamamahal mo na si Lolo Usok. Anong ibig mo sabihin? Sumagot ka, hayop ka! Bihag ko na sila ngayon kasama ng kaibigan mo. Mamayang gabi, uubusin ko ang lahat ng mga tao na nakatira sa baryo at kasama ka. Kaya mahalagang pumunta ka sa lugar na malapit sa aking tirahan. Ibigay mo sa akin ang ulo ng tatay mo, kapalit ng ulo ng kaibigan at Lolo Usok mo. Nagkakamali ka. Patay na ang tatay ko. At hindi ko siya nakilala simula na magkaisip ako. Hindi totoo yan. Hindi ko siya napatay. Itinago ka niya sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ako rin ang pumatay sa iyong ina. Marahil hindi mo pa alam na isa akong immortal na walang kamatayan. Hindi ako tumatanda. Kapag nakakasipsip ako ng dugo ng bata o binata, ay nagbabalik ako sa dati kong anyo. Imposible na wala kang kamatayan. Kaya ka natatakot ng ganyan. Dahil nakagawa na ako ng sandatang papatay sa'yo. Wala akong pakialam kung sino ka man o isa kang immortal. Dahil ako ang huling panday na papatay sa'yo. Tandaan mo yan, Lizardo. Sa oras na masaktan mo, lolo ko, uubusin ko ang kahuli-hulihan ng lahi mo. Pati na ang hininga mo, ay babawiin ko sa'yo. Ginagawa yan. Hindi sinasabi. Paalam na. Hanggang sa muli nating pagkikita. Panday. Sa pag-ikot ni Lizardo sa harapan ng pandayan ni Flavio, ay mabilis itong nakaalis. Para bang may itim na usok na naiwan sa lugar kung saan ito nanggaling. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Flavio habang nangihinang napaupo sa bangko. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa kakawyan. Tinahak niya ang daan pauwi sa kanilang bahay para makasigurado kung totoo nga ba ang sinabi ni Lizardo. Pagkarating niya sa kanyang tirahan, tumambad sa kanyang paningin ang mga nagkalat na gamit sa lupa. Siraan dingding na gawa sa sawali. Halatang nanlaban pa ang kanyang lolo sa mga alagad ni Lizardo na kumuha sa mga ito. Magulo ang kanyang isip na napakuyom ang kanyang kamao habang ang kabilang kamay ay mahigpit na hawak ang maso. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa nanay ko, pati na ang pagkuha sa kaibigan at lolo ko. Humanda ka. Ngayon pa lang ay hahanapin kita, Lizardo. Tutugisin kita at pipinuhin kita hanggang sa mamatay ka. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Flavio sa harapan ng kanilang bahay. Kaya lang ay naramdaman niya na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Sa kanyang paglingon sa paligid ay tila nahagip ng kanyang mga mata ang biglang pagtago ng isang tao sa likod ng puno. Pero nang lapitan niya yon upang tignan, ay biglang nawala ang anino na nakita niya kanina at nasundan na lamang niya kung saan nagpunta ang taong nakita niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kakawyan at tinahak ang daan papunta sa kinaroroonan ng kuweba. Galit na galit si Flavio nang tahakin niya ang daan papunta sa tagpuan nila ni Lizardo. Ngunit bigla siyang hinarangan ng mga lalaking merong mga dala na espada. Gulat na gulat siya dahil lahat ng mga lalaking nakaharang sa kanyang daan ay may hawak na espada. Yun ang mga espadang nawala sa kanilang pandayan. Kung ganun, kayo pala ang magnanakaw ng aking mga espada. Balak niyo pang igisa ako sa sarili kong mantika, ha? Lintik lang ang walang ganti. Sa pagkuha niyo sa lolo ko at sa kaibigan ko, magbabayad kayong lahat. Ito na magiging katapusan ninyo. Isang malakas na pagpalo ng maso ang ginawa ni Flavio. Tumama yon sa katawan ng lahat ng mga lalaking sumugod sa kanyang kinaroroonan. Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa niya at paikot na ipinalo sa katawan ng mga ito ang maso. Halos magkakasabay na bumagsak ang mga kalaban sa lupa. Habang namimilipit sa labis na sakit,
Hindi pa nasiyahan si Flavio. Pinaghahampas niya ng maso ang mga nakahigan lalaki at pinatay niya sa pamamagitan ng pagpukpok sa ulo ng mga ito. Tumalsik at dumikit sa kanyang muka ang dugo ng mga alagad ni Lizardo. Hanggang sa nasunog ang katawan ng mga ito. Mahihina ang mga aswang kapag may presensya pa ng araw sa paligid. Ngunit taglay pa rin nila ang hawa at dugo ng pagkaaswang. Nang maubos ang kanyang mga kalaban, ay tinahak na niya ang daan papunta sa kagubatan. Ilang beses na sinubukan ng mga alagad ni Lizardo na pigilan siyang makarating sa kinaroroonan ng kuweba. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay hindi niya napansin ang pagbagsak ng malaking puno sa kanyang katawan. Tumama yun sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido mula sa sugat niya sa balikat. Agad na nagdilim ang kanyang paningin at ang huli niyang narinig ay ang paghalakhak ng tawa ng boses ni Teresa. Hindi niya akalain na si Teresa pala ang babaeng bumuhay sa natutulog na si Lizardo. Nagising ang natutulog na diwa ni Flavio sa malakas na pagsigaw ni Lolo Usok habang ginigising siya nito gamit ang paa. Flavio! Flavio, gumising ka! Gumising ka, apo! Imulat mo ang mga mata mo! Lumaban ka! Iniiling-iling ni Flavio ang kanyang ulo para mawala ang nararamdaman niyang hilo. Nang magmulat siya ng mga mata, ay tumambad sa kanyang paningin ang nakagapos na matanda at ang kaibigan niyang si Paeng. Nasa loob sila ng malaking kuweba na maraming aswang na taong paniki ang nakabitin sa kisame ng kuweba. Lahat ay nagbabantay sa kanila sa harap ng nagliliyab na apoy. Napansin ni Flavio na nasa gitna ng nagbabagang apoy ang kanyang maso. Tila gustong tunawin ni Lizardo ang kanyang sandata. Nakita niyang nakatayo si Teresa. Maitim ang palibot ng mga mata nito na parabang wala na sa sarili. Habang si Lizardo naman ay nakaupo sa batong upuan at hawak ang isang baso na may laman na sariwan dugo. Nagpumiglas siya sa pagkakagapos ng tali sa kanyang mga kamay. Ngunit nanghihina na ang kanyang katawan dahil sa sugat mula sa kanyang balikat. Ang ganda naman pagmasdan ng mga biyag ko. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa ginawa ng tatay mo sa akin. Isa ka palang mahina at walang silbing nilalang. Kapag hindi hawak ang iyong maso, hindi ako makapaniwala na isang binatang mahina ang sinasabing tatalo raw sa akin. Pakawalan mo ko rito, hayop ka! Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga binabalak mo. At hindi ako mahina, gaya ng sinasabi mo. Kaya wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Pakawalan mo ko rito nang makita mong hinahanap mo! Nakangising tumayo si Lizardo. Pagkatapos ay lumapit kay Flavio. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang leeg. Saka parang hinihigop ang kanyang lakas nang maglapit ang kanilang muka. Nagulat si Flavio sa paglapit ni Teresa. Hinila nito ang kamay ni Lizardo at sinabi na wala raw sa kanilang usapan na sasaktan si Flavio. Nagalit si Lizardo. Si Teresa ang sinakal nito sa leeg. Pagmasdan mo, Panday, kung paano kung papatayin ang babaeng ito. At pagkatapos ay kakainin ko mismo sa harapan mo ang matandang pinakamamahal mo. Pakawalan mo ko rito, hayop ka! At huwag ka naman damay ng ibang tao! Ako kailangan mo, di ba? Kaya ako labanan mo! Pakawalan mo ako! Buhay ng matanda ang kapalit dahil hindi mo dinala ang ulo ng tatay mong si Elias. Alam mo bang buhay pa siya at lihim lamang na nagbabantay sa inyo? Dahil ang buong akala niya ay hindi ko matutunto ng anak niya sa oras na muli akong magising. Kaya lang, talagang nasa dugo na ninyo ang pagiging pantay. Kaya nahanap kita nang walang kahirap-hirap.
Anong ibig mo sabihin? Sinadya ng tatay mo na layuan ka para hindi kita mahanap. Kaya lang, nabigo siya dahil nakita rin kita. Kasabay ng malakas na pagtawa ni Lizardo ang pagbabagong anyo nito. Lumaki ang katawan at dumi pa ang braso na tinubuan ng lamad sa balat at naging pakpak. Humaba ang pangil nito sa bibig at umalingasaw ang mabaho nitong amoy. Nagbago ng tuluyan ang anyo nito. Isang mabangis at nakakatakot na anyo ng isang aswang na taong paniki. Habang ansakal pa rin ito ay si Teresa na unti-unti nang natutuyo ang katawan. Wala nang nagawa si Flavio nang bumagsak sa sahig ng kuweba ang wala ng buhay na si Teresa. Hayop ka! Napakademonyo mo! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Teresa! Wala na siyang silbi sa akin. Nakuha ko na gusto ko. Gusto mo bang ipakita ko sa inyo kung gaano ako kasama? Hindi na kailangan. Alam ko na kung gaano ka kasama. Dahil isa kang halimaw! Nanlaki ang mga mata ni Flavio nang sa pagharap ni Lizardo, dinampot nito ang katawan ni Teresa. Mula sa kanilang harapan ay kinain nito ang lamang loob ng dalaga. Si Paeng na nagkamalay ay nakita ang ginawa ni Lizardo kay Teresa. Nagwala ito dahil sa labis na galit. Hayop ka! Papatayin kita! Anong ginawa mo kay Teresa? Nilapitan ni Lizardo si Paeng. Sa kasinipa nito ang tiyan ni Paeng. Namimilipit sa sakit ang kanyang kaibigan habang umiiyak dahil sa ginawa ni Lizardo kay Teresa. Dala ng matinding galit ay nagwala si Flavio. Hindi niya maipaliwanag ang naramdamang malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang katawan. Nagawa niyang masira ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Kasabay ng kanyang pagsugod sa nakatayong si Lizardo, dinampot niya ang maso na nakalagay sa umaapoy na kahoy. Tila nawala ang init nang mahawakan niya ang maso. Nagulat si Lizardo sa bilis ng pangyayari, kaya hindi ito agad nakagalaw sa kinakatayuan. Habang hawak ni Flavio ang maso, bumalot ang liwanag sa kanyang buong pagkatao, kasabay ng pagpalo niya ng maso sa sahig ng kuweba. Yumanig ang yungib, nasaktan ang pandinig ng mga aswang na mukhang paniki na nasa loob ng kuweba. Ngunit nabigla si Flavio sa pagdating ng isang lalaking nakadamit ng kulay itim. Yun ang lalaking nakita niya sa kakahuyan. Nakipaglaban ito sa mga aswang na taong paniki, gamit ang matalas nitong itak. Pagkatapos ay kinalaga nito ng tali sina Lolo Usok at Paeng. Inilabas ng lalaki ang dalawang bihag. Lahat ng humarang sa lalaking nagligtas sa kanyang lolo at kaibigan ay inatake naman niya ng palo sa katawan gamit ang kanyang makapangyarihang maso. Bumagsak ang mga ito sa sahig ng kuweba habang hawak ang sariling tenga. Kasunod ng pagsabog ng mga ulo nito, naramdaman ni Flavio ang pagtama ng kamao ni Lizardo sa kanyang likuran. Pasadsad siyang bumagsak sa sahig ng kuweba. Lumipad si Lizardo sa loob ng yungib at paulit-ulit siyang inatake ng kalmot gamit ang kuko nito. Isang mabilis na pagtayo ang ginawa ni Flavio. Niyakap niya ang ulo ng kanyang maso at ang malabulalakaw na liwanag na nanggagaling sa kanyang sandata ay inipon niya at hinagupit sa lumilipad na si Lizardo. Matitikman mo ngayon ang malupit na pagtama ng sandata ko. Ang maso na sinasabi mo mahina at inutil ang siyang gagamitin ko sa'yo para patayin ka! Isang malakas na pagpalo ng maso sa dingding ng kuweba ang ginawa ni Flavio. Yumanig ang paligid dahil sa malakas na pag-alingaw-ngaw ng tunog mula sa maso. Tila nakita ni Flavio ang malaapoy na tumama sa katawan ng lumilipad na si Lizardo.
Bumagsak ito sa sahig. Habang umaangil sa matinding sakit na nararamdaman sa tenga, tumirik ang mga mata nito habang nakahawak sa sariling tenga. Inulit ni Flavio ang pagpukpok sa sahig ng kuweba gamit ang maso. Napasigaw ng malakas si Lizardo. Hindi ito maaari! Tama na! Tama na! Tigilan mo na yan! Tama na! Dahil sa labis na sakit na nararamdaman, ay lumipad sa itaas ng kuweba si Lizardo. Ngunit bumabangga lamang ito sa kisame at dingding ng kuweba. Isang malakas na pagpalo ulit ng maso sa sahig ng kuweba ang ginawa ni Flavio. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Lizardo ang labis na sakit at muli itong nag-anyong tao upang maiwasan ang sakit na nararamdaman ito mula sa ingay ng maso. Isang malakas na suntok ang ginawa nito na tumama naman sa dibdib ni Flavio. Dumating ang lalaking tumulong sa kanya at lumukso ito pasipa sa nakatayong si Lizardo. Pasadsad na bumagsak sa sahig ng kuweba si Lizardo habang ang lalaking tumulong sa kanya ay umatake ng taga sa nakahigang kalaban. Nasalag ng kamay ni Lizardo ang sandata ng lalaki at nakaganti ito ng suntok sa muka ng lalaki. Maya-maya pa ay tumayo ito at nilapitan ang lalaking bumagsak sa sahig ng kuweba. Ikaw pala yan, Elias. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa ginawa mo. Hayop ka. Layuan mo ang anak ko. Layuan mo siya. Layuan? Hindi pa nga ako nakakaganti sa'yo. Kasama talaga siya sa kabayaran na sisingilin ko sa'yo. Ikaw ang may utang sa akin, kaya ako maniningil sa'yo. Nakilala ni Flavio ang lalaking tumulong sa kanya nang marinig niya ang pangalan nito mula kay Lizardo. Napatunayang yun nga ang kanyang amang si Elias. Kitang-kita niya nang tumayo ang kanyang ama para gumanti ng suntok kay Lizardo. Kasunod ng pagtaga nito sa balikat ng kalaban gamit ang itak at sa muling pagbulwak ng dugo ni Lizardo mula sa balikat nito, bumalik sa pagiging aswang si Lizardo. Gumanti ito ng kagat sa balikat ni Elias. Hindi ko hahayaan na maulit ang ginawa mo sa akin noon. Papatayin kita at uubusin ko ang lahi ng mga panday. Kitang-kita ni Flavio kung paanong umagos ang dugo sa balikat ni Elias. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Malakas niyang hinampas ng maso ang ulo ni Lizardo. Halos tumalon ang hari ng mga aswang dahil sa labis na sakit. Napatayo ito at nagpasuray-suray sa paglalakad, palayo sa kinaroroonan ni Elias. Muli niyang pinalo ng maso ang ulo ni Lizardo. Bumagsak ito sa sahig. At nang bumagsak ito, ay sinabayan naman niya ng magkakasunod na pagpalo ng maso sa sahig ng kuweba. Hindi na napigilan ni Lizardo ang labis na sakit na nararamdaman niya. Lumabas sa katawan nito ang kulay pulang usok. Makinig ka! Hampasin mo ng maso lumabas sa kulay pulang usok sa kanyang katawan. Itulad mo yon sa isang bakal. Kapag naipon ang kulay puting usok, idikit mo sa iyong maso. Saka mo ipalo sa katawan ni Lizardo upang mamatay ang immortal niyang kapangyarihan at hindi na siya kailanman makakabalik sa kanyang katawan. Hindi na niya magagamit ang dugo ng katawan ng dalagang birhen para siya ay muling mabuhay dahil mawawala na sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Sinunod ni Flavio ang lahat ng mga sinabi ng kanyang ama. Isang malakas na paghampas ang ginawa niya sa kulay pulang usok na lumabas sa katawan ni Lizardo at kasunod ang pagpalo niya ng maso sa katawan ni Lizardo. Nagkikikisay ang katawan nito habang bumubula ang bibig mula sa sarili nitong dugo. Kitang-kita ni Flavio kung paanong sumabog ang ulo ng hari ng mga aswang na si Lizardo. Nasunog ang katawan nito hanggang sa bumalik
sa kulay itim na likido. Nang mamatay si Lizardo, yumanig ang buong kuweba. Bumagsak ang malalaking tipak ng bato, kasabay ng paghila sa kanyang kamay ni Elias, palabas sa kuweba na nagbabanta ng gumuho. Ilang segundo lang ang lumipas nang sila ay makalabas. Umalingaw-ngaw ang ingay mula sa gumuhong kuweba at biglang lumiwanag ang paligid mula sa kalahating buwan na nakasilip sa langit. Nagkagulo ang mga ibon, pati na ang mga hayop na nabulabog mula sa malakas na pagbagsak ng kuweba. Sa wakas, wala na si Lizardo na muling mabubuhay at bubuhay ng kanyang alagad. Nasira mo na ang katawan ng hari ng aswang na taong paniki. Mahusay ang ginawa mo, anak. Tumayo si Elias at inilahad ng kamay para alalayang tumayo si Flavio. Pero hindi niya tinanggap ang kamay ng kanyang ama. Normal lang naman na magalit siya dahil ilang taon niyang hindi ito nakita. Pakiramdam niya ay pinabayaan siya nito. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa akin? Yun ay dahil iniisip ko ang kaligtasan mo, anak. Iniwan kita kay Tatay Usok. Meron naman nag-alaga sa iyo, hindi ba? Ibang pagmamahal ni Lolo at ibang pagmamahal ng isang ama. Grabe kayo. Ang buong akala ko, patay ka na magmula na makipaghiwalay sa iyo si nanay. Yung pala, matagal na pong patay si nanay at inilihim niyo sa akin ang buong katotohanan. Dahil yun ang naisip namin paraan ni Lucana para iligtas kayo ng kakambal mo. Sa narinig na yun, mas lalong lumaglag ang panga ni Flavio. Hindi siya makapaniwala na meron pala siyang kakambal. Ano sabi niyo? Kakambal? Teka, anong ibig niyo sabihin? Nang gabing sumalakay ang mga aswang na taong paniki para ako'y patayin, nagtag-isa kami ng anak ni Lucana. Sa kasamaang palad, ikaw lang ang nakaligtas. Nadala kita kay Tatay Usok at nilayuan kita para sa iyong sariling kaligtasan. Hinanap ko si Lucana na nanay mo at nalaman ko na pinatay na siya ni Lizardo. Hindi ko na nahanap ang kapatid mo magmula noon. Matagal ko siyang hinanap at yun ang dahilan kung bakit hindi mo na kita binalikan. Narinig nilang dalawa ang yabag ng mga paa ni Paeng at Lolo Usok papalapit sa kanilang kinaroroonan hanggang sa biglang nagsalita na ang matanda na si Lolo Usok. Matagal ko nang natagpuan ang kakambal ni Flavio Elias. Ginawa ko ang nararapat para sa kanilang kaligtasan. Subalit ang pagiging magkapatid nila ay hindi kayang hadlangan ng panahon. Kahit hindi nila kilala ang isa't isa. Husa silang pinagtagpo. Pero kanina lang, nalaman ni Paeng ang buong katotohanan. Habang nag-uusap kami, sinalakay kami ng alagad ni Lizardo. Lolo Usok, sadali lang. Ano pong ibig niyo sabihin? Patawarin mo ko, Flavio. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa iyo ang buong katotohanan. Na si Paeng ang nawawala mong kakambal. Nakuha siya ni Father Roberto. Itinago siya nito ayon sa kahilingan ng iyong ina. Alam din ni Roberto na ikaw ang kakambal ni Paeng at ako ang lolo niyo. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ko sa tuwing nalalaman kong magkasama kayong dalawa. Hindi ko akalain na maaamoy pa rin ni Lizardo ang pagiging dugo niyong panday. Kaya po ba, likas din kay Paeng ang pagkahilig sa pagpapanday? Dahil sa kapatid ko siya? Naluluwang napasulyap si Flavio sa kinaroroonan ng nakatayong si Paeng. Hirap itong makapagsalita dahil
sa nabugbog nitong katawan mula sa pakikipaglaban kanina. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Isang malakas na paghagulgol ng iyak ang narinig na tugon ni Flavio mula sa kanyang kapatid. Habang si Lolo Usok naman ay mahigpit na niyakap ang anak na matagal nang hindi nakita. Diyos ko! Buong akala ko talaga ay namatay ka na rin, Elias. Salamat sa Diyos. Ligtas ka at walang nangyaring masama sa iyo, anak. Tay, palagi naman po ako nakabantay sa inyo. Hindi niyo po ba naaalala na kapag walang-wala na kayong maisasaing na bigas, ay nagkakaroon kayo bigla ng bigas sa labas ng pintuan? Ako po ang gumagawa nun. Pero kailangan ko pang gawin na patago para lamang hindi masaktan ng mga anak ko. Pero magkaganon man, ay nahanap pa rin nila kayo. Lumapit ang magkaibigan na ngayon ay magkambal sa kanilang ama na umiiyak sa labis na kaligayahan. Yumakap ang dalawa sa kanilang ama at naintindihan kung gaano kahirap sa isang ama ang sakripisyong ginawa nito para lamang mabuhay silang magkapatid. Ang akala ko, wala na talaga akong pamilya, Tay. Alam nyo, madalas po kitang nakikitang nakabantay sa akin at inakala ko po na kayo ay isang aswang na nagpapanggap lamang na tao. Pero na maabutan kita, nakausap si Tatay Roberto at narinig ko ang mga pinag-uusapan nyo. Nalaman ko po ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Hindi po ako makapaniwala, kaya mas pinili ko pong tanungin si Lolo Usok. Kaya lamang biglang dumating si Teresa, kasama ang mga alagad ni Lizardo, at dinukot kami. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, Kambal. Wala namang gugulo sa buhay natin at magkakasama na ulit tayo ng tahimik. Tama si Flavio. Huwag na nating isipin ang nakalipas na dahil nangyari na ang lahat ng yon. Ang mahalaga, magkakasama tayo na haharap sa panibagong bukas. Napuno ng emosyon ang kanilang dibdib dahil sa pagtanggap nila sa isa't isa. Pagkatapos ay nagpasya na silang umalis sa lugar na yon. Tinahak nila ang daan pauwi sa bahay ng matanda. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating nila ang bahay ni Lolo Usok. Sakto rin ang pagtilaok ng mga manok, indikasyon na malapit ng mag-umaga. Masaya na nagtulong-tulong ang apat sa pag-aayos ng nasira nilang tirahan. Pagkalipas ng isang oras na pag-aayos ng kanilang bahay, ginamot ni Lolo Usok si Paeng dahil sa mga pasa at sugat nito sa katawan. Pagsapit ng umaga, ay sama-sama silang nag-almusal sa hapagkainan. Habang masayang nagkwekwentuhan, lumipas ang mga araw na sila ay masasayang magkakasama. Kinalimutan ng nakaraan at nagsimula ng panibagong buhay. Ngunit ang pagiging panday ni na Flavio, Paeng at Elias ay ipinagpatuloy ng mag-aama. Kaya naman, sumikat silang tatlo sa husay nila sa paggawa ng iba't ibang klaseng sandata, habang ang gintong maso na gawa sa bulalakaw ang madalas na ginagamit ni Flavio sa pagpapanday niya ng mga itak. Ang buhay ng tao ay puno ng karanasan. May saya, lungkot, at may mahirap na hindi madaling kalimutan. Sa bawat paglalakbay, dala natin ang bigat ng nakaraan. Subalit, kung patuloy tayong nakakulong sa mga alaala ng sakit at pagkakamali, hindi natin matututunan kung paano magpatuloy sa buhay.
Ang paglimot sa nakaraan ay hindi nangangahulugang burahin ito. Sa halip, ito ay pagtanggap sa tapos na at wala na tayong magagawa upang baguhin pa. Dahil kahit immortal o tao pa, kailanman ay hindi na mababago ang nakatakda. Walang ibang mananaig kundi ang kabutihan, at kailanman ang kasamaan ay hindi mangingibabaw. Palaging may katapat na parusa ang sinuman na magkakasala sa ating dakilang lumikha.